In my life dito sa New Zealand for today's video mga guys ay pupunta pala ako doon sa Whanganui kasi nga magpa-interview ako sa app ko. So ito pala yung dinaanan namin papuntang Whanganui. So galing sa bahay namin guys, siguro yung travel namin is nasa 1.5 to 2 hours yung travel papuntang Whanganui from Campbellton. So ito na nga yung aming binabaybay guys, no. Ayan, napakaganda yung mga bulubundukin dito sa New Zealand guys kasi nga napakalinis kasi pinapastulan nila ng mga baka at saka sheep dito sa New Zealand guys, no. Yung applyan ko pala ngayon guys ay app ko. Yan pala yung nagpa-process or nagpo-produce ng mga meat dito sa New Zealand, kagaya na lang ng baka, sheep, at saka mga gulay din at prutas. So, dumaan muna kami dito sa Jollibee guys, no, para mag-ihi. So, andito na nga kami sa app ko guys. So, ito na nga yung kanilang factory ng mga baka dito, yung nagkakatay ng mga baka at saka sheep. Yung app ko pala guys ay kilala sa pinakamalaking kumpanya dito sa New Zealand. So, marami din pala dito nagtatrabaho ng mga iba't ibang lahi guys, no, kagaya na lang sa atin mga Pilipino. So may mga Pilipino din pala nagtatrabaho dito guys, no. Yung factory pala ito ng mga meat at saka cheese, gatas, yung mga ganun guys, mga dairy. Basta sila yung unang nagpo-produce ng mga meat kagaya na ng beef, pork, saka yung sheep. So ito pala yung factory ng app ko guys, no. Napakalaki ng mga ano dito guys, no. Ayan pala yung gatas, yung pinaglulutuan ng mga gatas sa saka cheese guys, no. So pupunta pala kami dito sa opisina ng app ko dito pala sa Emily guys, no, kasi nga nag-apply ako dito sa SIC. So ito nga guys, interview ko ngayon. So pinapunta nila ako dito. Actually yung in-applyan ko guys, yung malapit lang sana sa amin. Pero hindi ko alam guys na napunta pala ako dito sa malayo. Akala ko is malapit lang. So ayan na nga guys, dumating na nga kami dyan sa opisina ng Emily app ko. So ayan na nga guys, pabalik na nga kami guys, no, kasi nga tapos na yung aking interview guys. Pagkatapos guys, pinapunta na naman ako para sa drug test. Pumasa nga ako sa interview, tapos pangalawa naman guys ay drug test na yung ano guys. So pumunta na naman kami doon sa Emily. So 1.5 hours yung biya galing sa amin. Tapos may nakita pala akong bahay. Yan pala yung bahay na ano guys, no, yung anong tawag din, caravan na talagang dinadala nila kung saan sila magpupunta. So ito nga yung mga kabundukan dito sa New Zealand guys. Pauwi na naman kami nito guys pagkatapos ko nga ng drug test guys. So natanggap na nga sana ako doon sa Emily app ko. Pero sa Whanganui guys, so nag-job offer na sila sa akin. Pinorward na nila yung mga kontrata ko. Tapos ang kulang na lang as I sign ko. Tapos pagkatapos nga yung pinorward nila yung mga papers sa akin guys, no. So magsign na sana ako guys. Kaso lang sayang guys kasi nga malayo pala yung napag-assignan ko doon pala sa Whanganui. So nag-apply ulit pala ako dito sa building guys, no, sa Vanuatu building. So ito na nga guys, papunta na naman ako guys. So yung apply ko pala doon sa ano guys, sa Emily app ko sa Whanganui ay dinecline ko, hindi ko na inaccept. So nag-apply ulit ako dito guys, buti na lang at ako ay natanggap. So ayan na nga guys, happy ako kasi mag-start na ako mag-work on Monday. 30 on March guys, mag-start na ako sa Emily app ko ng trabaho. So yung trabaho ko pala doon guys, no, ay yung magpa-process ng meat processing yung in-applyan ko. So mag-repack lang ng mga karne. So yun nga guys, pagkatapos nga ng interview ay pinakita nila kung saan ako magtatrabaho. Tapos yung talagang nakita ko talaga yung kinakatay na baka guys. Tapos yung dugo is talagang bumukadkad sa harapan ko yung dugo guys, no. Tapos yung mga baka na nakabitin na malaki doon guys, no. Tapos ang daming dugo na nagkalat guys. Sa wakas guys, natanggap na talaga ako dito sa app ko. Kaya masaya akong umuwi guys, no, kasi malaki yung sahod talaga dito guys. Nasa $40 per hours guys, no, ang sahod sa app ko. Napakalaki na yun sa Pinas. Pag i-convert mo guys, siguro nasa 1,400 na yung per hours. Thank you for watching.